Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buong titulo o pangalan ng ating kapistahan sa araw na ito ay ang pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Mahaba po sa Tagalog pero sa English, transfiguration lang. At pansinin po ninyo, may salin po sa Tagalog na wala sa English. Ito yung salitang pagliliwanag. At sa wari ko, hindi kayang makuhang isalin sa Tagalog sapagkat hindi naman kasi lahat ng pagbabagong anyo ay pagliliwanag. Kay Jesus, hindi lamang po siya nagbagong anyo sapagkat ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay nagdulot ng kaliwanagan. May liwanag na naaaninag, hindi lamang liwanag na kayang makita ng mata, kundi kaliwanagan na kayang pasukin ang madilim na kalooban. Dagdag pa po dito, ang kaganapan sa bundok Tabor ay isang pagliliwanag hindi lamang ng anyo ni Jesus, kundi pati na rin sa pagliliwanag ng kalooban ng kanyang mga alagad. Matatandaan ninyo, ito po yung pinaka-peak ng pakita o preview ni Jesus sa kanyang mga kaibigan patungkol sa kanyang malagim na kasasapitan. Walang iba kundi ang pagpasa niya sa kanyang krus. Madilim yung kalooban ng mga alagad sapagkat hindi na ito lubos na nauunawaan. Paano ang kagaya ni Jesus? Mantakin ninyo. Kakapakain lang sa sobrang daming tao, kakapagaling lamang sa maraming inaalihan ng demonyo at mga may karamdaman, pero bakit hindi kayang pagtagumpayan ang nakaambang krus na kanyang kasasapitan? Nagsimula ito ng simula at paunti-unting ihayag ni Jesus ang kanyang malagim na sasapitin. Kung kaya nga po, kahit ang mga alagad nababalot ng kadiliman ang kanilang kalooban at kaisipan. Alam po ninyo, sa matindang tipan, ang pag-akyat po sa bundok ay isang paglalarawan ng pananalangin. Dahil sa bundok, nakikipagtagpo ang Diyos sa tao. Hindi kataka-taka, pansinin ninyo, nasaan ang mga seminaryo, ang mga kumbento, ang mga monasteryo, ang mga retreat house? Nasa kabundukan. Nang sa gayon sa kanilang pag-retreat, sa pagpasok sa seminaryo, madaling makausap ang Diyos. Because God speaks to His people in the mountain. At ganun din, sa ganitong diwa natin mauunawaan, ang paglalarawang ito sa paanyayang makinig sa tinig ng Diyos. Kaya nung nagbagong anyo si Jesus, anong sabi sa Ebanghelyo? Na nalagyan sila ng marami ng makapal na alapaap at mula doon isang tinig ang kanilang narinig. Pakinggan ninyo siya. Kaya ito po yung unang aral ng kapistahan na ating pinagdiriwang ngayong gabi. Ang panalangin ay hindi lamang po pagsasabi sa Diyos ng ibig at nais natin. Malaking bahagi po ng ating pananalangin ay ang ating kahandaan na makinig din sa Diyos. It has always been like that every time we pray, we always believe and even convinced that we always do the talking. But no, there's a great impact when we pray to allow the voice of God to interfere not only in our ears, but also into our hearts. Sa panalangin, ito ay isang pakita din, isang preview. Nung nagbagong anyo po si Jesus, isang pakita ng kanyang kaluwalhatian. Na ibig sabihin, kahit ikinuwento ni Jesus yung kanyang malagim na kasasapitan, hindi iyon ang ending. Sapagat ang ending ng malungkot at madilim na krus, ang kaluwalhatiang naghihintay sa kanya. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid sa panalangin, mainam na lagi nating alalahanin yung tagumpay ng Diyos sa buhay natin. Alam ninyo, sa maraming pagkakataon, nagagaya tayo o natutulad tayo sa mga alagad. Balikan natin. Even if they have the preview
of the glory of Jesus, they chose to forget that very moment nung makita ng kanilang mga mata, pinahihirapan ang Panginoon. They chose to forget. At minsan, aminin natin, ganyan din po yung ating pakiramdam. Kapag tayo ay nagdadasal, madali nating makalimutan, naging mabuti rin pala ang Diyos sa akin nung nakaraang taon. Naging tapat pala ang Diyos sa akin nung minsan lumapit ako. Naging mabuti ang Panginoon sa akin nung minsan meron akong ipinanalangin. Kaya nga siguro, may mga kapatid tayo sa pananampalatayang umalis. Bakit? Nagtampo. Nakalimutan na ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Kaya pong sa pagdiriwang natin na ito, ang pagbabagong anyo ni Jesus, sabi natin kanina, hindi para sa Kanya, kundi para sa Kanyang mga alagad. At pansinin po ninyo, sa bawat pagdiriwang natin ng misa, parang transfiguration experience din. Ang sanktuaryo nasa pinakamataas na bahagi ng simbahan na kung saan may pagbabagong anyo na mangyayari. Mula sa ordinaryong tinapay, mula sa simpleng alak, magiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Hindi ba't ganun ang nangyayari sa misa? At sa misa, hindi lamang tayo ang siyang nagsasalita. Sa misa, sa pamamagitan ng kasulatan, nangungusap ang Diyos. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, may pagbabagong anyo din sanang magaganap sa atin mula sa dating madilim na pamumuhay. Kapag natanggap ang Panginoon, may magbabago, may magliliwanag din. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hindi lamang si Jesus yung may pagbabagong mangyayari. Tayo din, matapos nating alalahanin na ang Diyos tapat sa Kanyang pangako, matapos po nating panghawakan na hindi sa kalungkutan magtatapos ang ating bawat pinagdaraanan, kagaya ni Jesus, magliliwanag din ang ating puso't isipan na ang Diyos tapat sa Kanyang pangako at hindi niya tayo pababayaan. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mainam na panghawakan yung isa sa mga awit na ginagamit natin sa pagdiriwang ng misa. Ano pong sabi nung kanta? We remember how you loved us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Amen.